100 times na mas malala pa sa nakaraang pandemic, mga sangkay. Nako, ano na naman kaya itong kumakalat ngayon? Good day, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito, pag-usapan po natin mga sangkay kasi may report po na may mas malala pa po sa nangyari noong nakaraang pandemya. Alam po natin kung gaano katindi po yun mga sangkay. Pero ayon po sa report, 100 times pa raw po ito na mas malala. Tingnan po natin, but bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Dito sa YouTube, mga sangkay, nakarating na po tayo sa 1.19 million subscribers. Bilis, no? Parang kailan lang mga sangkay, kaka 1M lang po natin. Ngayon, 1.19 million subscribers na po tayo. Ibig sabihin, nadagdagan po tayo ng napakarami na. Nasa 190 na po ang nadagdag sa atin. 190,000. At ilang tulog na lang din, aabot na po ito ng 200,000 na dagdag. So, magiging 1.20 million subscribers. Kaya kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, alam mo na ang inyong gagawin, no? Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba sa mismong video na itong pinapanood nyo. So, i-click nyo lang po. Tapos, i-click nyo rin po yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? At sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo rin po kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Huwag kayong papalugi sa mga nanonood po dito sa YouTube. I-follow nyo rin po yung ating Facebook page. Ngayon, ito po yung balita, guys. Ayan, mga sangkay. Tingnan po natin kasi ayon po dito, 100 times worse daw po ito kaysa sa pandemic na nakaraan. Our next story is about bird flu. From Antarctica to America, it's spreading everywhere. In the South Pole, thousands of penguins are dead. In America, thousands of cattle are infected. Kumakalat daw po ito ngayon, mga sangkay, sa Western. And not just that, even humans are affected now. Nagsimula po sa mga animals, and now, papunta na po sa humans. So, anong ibig sabihin nito? May panibago na naman po tayong harapin na pandemic, mga sangkay. A man in Texas has been infected with the virus. It was after he came in touch with sick cows. Does that mean the virus could spread to more humans? Naku. May tinamaan na palang isang tao, mga sangkay. Kung hindi ako nagkakamali, sa Texas. Tama ba? So, anong nito? Anong magiging delikado to, mga sangkay? Wag naman po sana. America's top disease control body says no. That's the CDC. It believes the rate of transmission to humans is still low, but scientists are urging caution. Could bird flu become the next pandemic? Yan yung tanong, mga sangkay. Ito daw ba ang magiging susunod na pandemya na naman sa nahaharapin ng buong mundo? Alam niyo, mga sangkay, marami pong mga expert pagdating po dyan ang nag-warning na mas paghandaan daw po yung susunod na pandemya. Kasi mas delikado po ito. Ito, mga sangkay, na pag-uusapan na 100 times worse kaysa sa nakaraang pandemya. Our next report tells you. Antarctica. It's one of the harshest environments on Earth. Yet, in this pristine wilderness, life continues to flourish. But that life is now facing a hidden threat, the H5N1 virus, commonly known as the bird flu virus. It reached the region last year, and since then, it has been killing the wildlife there. Nako. Ayan na nga po, itong mga to yung tinatamaan, mga sangkay. Nung una, o ngayon, nagpapatuloy. The biggest victim are penguins. Last month, a scientific exploration found at least 532 dead Adelie penguins. Grabe, dami. Many of them were frozen solid. Others were covered in snow. While the team couldn't tally all the carcasses, they believe thousands more could be dead. Nainiwala pa sila na madaragdagan pa ng 1,000 ang tatamaan nito, mga sangkay, at alam nyo na ang mangyayari dyan. Virus llega a través de la propagación. The scientific community is worried about big risks because there are species in danger of extinction, such
such as emperor penguins and other birds. Nag-worry daw po sila sa mga nangyayari. Also, it is because of the crowded behavior of penguins when they form reproductive colonies. This may promote and increase the disease transmission rate among various bird colonies. Kasi di ba ito mga penguins, makikita po natin, sama-sama po talaga sila. Dikit-dikit. So, ito po yung nakikita nito mga expert na delikado sa sitwasyon nila. Kasi nga po, ano na nga po ito mga sangkay, sila po yung, kumbaga, paubos na, tapos mauubos pa. Naku po, tatamaan pa po nitong sinasabing mas malala pa po kaysa sa nakaraang pandemya. But it's not just Antarctica that's affected. So, kung sa Antarctica, apektado sila, ngayon ito. Avian influenza is sweeping the United States. The first cases emerged in 2021. It was detected in wild migratory birds. Soon it spread to poultry farms. In 2023, the US went through its worst outbreak of the bird flu. Now it's spreading to other mammals like dairy cows. Grabe, so nagta-transfer na ito sa iba't ibang klaseng mga animals. It has infected herds of cows across the state. But the problem is not just limited to cows. A person has tested positive for bird flu. This was in the state of Texas. Ang bira. He is said to have come in contact with sick cows. Alam nyo, mahalaga po ito na malaman nating lahat para makapag-ingat po talaga tayo mga sangkay. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, ang dami pong mga ganitong klaseng nangyayari, no? Yung mga, let's say, mga nakakatakot na nagaganap po sa ating mundo, and if you don't have, kung wala kang relationship sa ating Panginoon, kakabahan ka po talaga eh. Kaya nga yung mga nagko-comment na natatakot, mga sangkay, ito po yung mga taong walang Panginoon sa buhay. Kasi tayong may Diyos sa buhay, mga sangkay, hindi po tayo takot sa ganito eh. Siguro, mapapaisip po tayo, nag-aalala po tayo sa mga nagaganap, pero magkaiba po yun sa nag-aalala, sa natatakot. Yung natatakot, mga sangkay, ito po yung mga taong walang faith sa ating Panginoon. Kasi kung may faith ka sa ating Lord, no? Alam mong iko-cover po tayo ng ating Panginoon sa mga ganitong klaseng nangyayari. Psalms 91, di ba? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So, kukubiran po tayo ng Panginoon kung mayroon po tayong relasyon sa ating Lord. No? Hindi po dapat natin ito katakutan. Huwag po tayo matakot sa mga ganitong klaseng situation, mga sangkay. But, remember, kailangan po natin ng awareness. Kailangan aware po tayo sa nangyayari para hindi po tayo magugulat sa nangyayari na lamang po sa paligid. Biglang boom, ano na ang nangyayari? At least, bago po maganap, bago nyo po makita sa iba, napanood nyo po dito sa Sangkay Janjan TV. Alright? Which brings us to the question, should you be worried? First, let's take a look at the H5N1 virus. It was first reported in China in 1996. It's a type of influenza virus, one that causes severe respiratory diseases in birds. But the virus is occasionally known to spread to humans as well. So, inaita-transfer sa tao. Symptoms include mild illnesses, eye redness, to severe pneumonia. Ang delikado pa naman dito mga sangkay, nag-i-evolve to na mas lumalala. So, medyo hindi malala, tapos pag na-transfer na, mas malala na po mga sangkay. Human infections with H5N1 were first reported in 1997. This was during a poultry outbreak in Hong Kong. So does that make it a risk to humans? 873 humans have been infected with H5N1 avian flu. Grabe, ang dami 873. So, anong nangyari sa mga yan? In 20 years, 458 have died. Ang dami rin pala, mga sangkay. That's a fatality rate of more than 50%. India reported its first case and death due to H5N1 in 2021. So, can it cause the next pandemic? Yun na yung tanong. Na gusto rin po natin malaman kung ito nga ba ang susunod na pandemic. For now, avian influenza is not on the WHO's priority list. Okay, so kahit ito daw mga sangkay, hindi pa po nasa
priority list ng World Health Organization. So, anong ibig sabihin nun? Hindi pa po ganun hindi pa very alarming itong nangyayari. It's not part of pathogens with pandemic potential. The CDC, or Centers for Disease Control and Prevention, too, say the risk remains low. So the risk to most people is very, very low. It's important to remember that individuals who are interacting with livestock or other animals that have avian influenza. Okay, so though tinatamaan daw po yung tao ngayon, mga sangkay nito, mababa pa po siyang level, kumbaga hindi pa po yung ganun kagrabe. Pero may potential na ayon po dito 100 times na mas magiging malala kaysa sa nakaraang pandemic. Ayon po dito. Really, it's important to connect to public health and medical care to make sure that you're being observed. But again, for most people, if you're not exposed to these animals, the risk is very, very low. But scientists have called for more tests. The need of the hour is containing the spread. More people need to be tested, more animals need to be vaccinated, and interaction with infected animals should be monitored. One case may not be enough to trigger a pandemic, but it's better to be safe than sorry. Alam niyo mga sangkay, mga kalintulad nitong balita, hindi na po ito nakapagtataka. Biblical kasi ito eh. Nasa Bible prophecy yan. Na in the last days, makikita nga po natin yung mga ganitong klaseng situation, yung pagkalat po ng iba't ibang klaseng karamdaman, mga sangkay. Nasa Biblia po yan. Bago daw po bumalik si Jesus Christ. Kaya nga po yung mga nagbabasa sa Bible, yung mga well-informed ng Biblia, mga sangkay, pagdating sa Bible prophecy, hindi na po tayo nagugulat sa mga ganitong klaseng events. Because 2,000 years ago, na itatak na po yan, na isulat na po yan, mga sangkay, bago pa mangyari. Ngayon, ano po ang inyong opinion regarding dyan, mga sangkay? I-comment nyo po sa ibaba. Ayon po dito, 100 times. Naniniwala ba kayo na ito po ay mas malala pa po sa nakaraang pandemic? 100 times na mas malala daw po. Comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. And now guys, meron po ako isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Makikita nyo rin po yan sa screen ngayon. Nag-upload ako dito ng mga mahalagang impormasyon na nakasulat sa Bible, mga Bible prophecy. Magugustuhan nyo yung topic natin dito. Kaya naman, hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.